So, pakilabas na po ang inyong mga Bible at ipagpapatuloy na po natin ang ating series sa Book of Numbers. Anong chapter na po tayo sa Book of Numbers? We are already studying Numbers chapter 11. Even so, sa mga wala pong Bible dyan, pwedeng pakibigyan po sila ng mga Bible po na nasa gilid so that all of us could at least see each verses na ating matutunghayan sa araw po na ito. And dahil medyo mahaba po ang Numbers 11 at marami po itong topic na kino-cover, just like sa mga ginawa natin sa previous chapters, hahatiin po natin into two parts ang Numbers chapter 11. Okay, so chapter 11 part 1 ang ating topic this Sunday. And next Sunday, we'll have another part of this chapter. Amen. So let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading for this Sunday. Ayan. Sabay-sabay po natin basahin ang Numbers chapter 11, verse 1. 1, 2, 3, go! Dahil sa hirap na dinaranas, nagreklamo ang mga Israelita. Dahil dito, nagalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Tayo po ay sumagaling manalangin. Ang maraming Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na madadagdagan na naman po ang aming kaalaman patungkol sa iyong salita. Panginoon, ikaw na po ang magpaliwanag nito sa aming lahat. Kausapin mo po kami sa kung anumang paraan kung nais mo pong malaman at matutunan namin ngayong araw po na ito. Lord, rebuke us if you want to rebuke us. Speak mightily in a very audible voice, Panginoon. Now, Lord God, we also pray na hindi lamang maiwan sa lugar na ito ang iyong mensahe. Bagkus baunin po namin ito at aming dadalhin saan man po kami mapunta. Again, O Holy Spirit, speak to us, explain these words to us, and nawa ikaw po ang aming maging speaker. This all we ask and pray in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Praise God. Pwede na po tayong maupo. Sabi din po ni Brother Troy, Bilyuan, hi po. Praise God. Hello, Brother Troy. Thank you so much for watching and joining us. And sa lahat po na nanonood sa Facebook Live, kung meron po kayong mga nakita na natutunan niyo po sa kwento, kindly comment po sa chat box para po mabasa din po namin ang inyong mga lesson learned. Amen! So naka-ready na po yung inyong mga Bible. Whether it be hard copy or soft copy, pakilabas na po ito. And pakilabas na rin po ang inyong mga notes para isulat niyo po lahat ng mga wisdom or lesson na makukuha nyo or matututunan nyo sa kwentong ito para hindi po nyo ito makalimutan. So ito po ang ating mga naging topic sa Book of Numbers. Natapos na po natin ang Book of Genesis, Book of Exodus, and Book of Leviticus. Tayo po ito sa pang-apat na libro po ng Bible. And ito po ang ating 14th episode sa Book of Numbers. Numbers chapter 11 verses 1 to 16. Ayan, so 1 to 16 po ang ating itatakol sa araw na to. Ano po ang pamagat ng ating kwento ngayon? The complaining heart. Okay, the complaining heart. O ang isang pusong mareklamo. Ganun po yung sa Tagalog, ma-complain na puso. Ganun. O mareklamong puso. Ayan. So isulat niyo na po dyan lahat ng mga natutunan niyo po. And most especially, yung sagot ninyo sa tanong na nasaan si Jesus sa kwento or where is Jesus in the story? Amen. Because I know na hindi lang po ako ang makakapagbahagi ng wisdom or kakausapin ni Lord today. Ako personally, ipapakita ko sa inyo at ituturo ko kung ano yung mga nakuha kong
katuruan, or wisdom sa kwentong ito. But isang tao lang po ako. And I know that God speaks in different ways to different people. Amen? So, I might interpret it this way because ito yung pinagdadaanan ko. But, sa ibang tao, kung sila naman po ang pinausap ng Diyos, maaaring iba rin po ang gustong iparating sa Kanya, or may mas additional pa po na mensahe ang Diyos sa inyo. Amen. So kung titignan po natin ang Numbers chapter 11, ito po ay may tatlong title or subtitle. Tama? Kung titignan nyo yung verses 1 to 3, ano ang pamagat niyan sa Tagalog? Ang lugar na tinawag na Tabera. So that's the first part, 1 to 3. Again, we're following the Magandang Balita Biblia Bible. Sa second part, ang pamagat po niyan ay umili si Moses ng 70 pinuno. We will cover this next Sunday, yung 70 elders na i-appoint ni God na tutulong kay Moses. And sa last part, ang pamagat niya ay nagpadala ng napakaraming pugo si Yahweh. Again, next Sunday po natin yan mapapag-aralan. For today, Part 1 of Numbers 11, ang nililid po sa akin ni Lord na pamagat ng story ay The Complaining Heart. Kasi sa umpisa pa lang po ng kwento, nakita niyo na po na nagreklamo po agad ang mga Israelita after nila umalis sa Mount Sinai. Amen. Nakita niyo po yung binasa natin sa scripture reading. And second part, next Sunday, we'll talk about the 70 elders and the quail. Ano po sa Tagalog yung quail? Pugo. Okay, pugo po na hindi po siya itlog. Okay, pugo po na manok pa po siya. Pero mas maliit po sila, di ba? So when we say quail, although pugo kasi sa Philippines, pag sinabing pugo, ang isip natin agad, itlog pugo. Tama, so pag nagpaulan ng quail si God from heaven ng pugo. Ako din ang inisip ko noon, pugo na itlog na talaga siya na lalaki. Pero hindi pala. Ibon pala siya or manok siya kasi kailangan pala nila yung meat, yung karne. So yun, kaya nga diba, ang pinaulan sa kanila ay mana o yung tinapay, tapos yung quail or yung meat dahil gusto nilang kumain ng karne. Even nakikita niyo sa kwento, next week na nagsawa na sila sa mana, nagsawa na sila sa tinapay at gusto na nila ng karne. Kaya, nagbigay si God ng karne as they wish. Praise God. So let's start with the story. Again, ano po ang title ng kwento? The Complaining Heart. So, pakisabi mo nga sa katabi mo, please kapatid, huwag mo akong tutulugan ngayon. Kung sabi nyo nasa likod mo, wala kang kakapit. Huwag mo tutulugan kapatid. Let's see lang po to, 5 minutes lang daw. Amen. Para makauna tayo agad. Ayan. Just a short review. Ano po ang nangyari last Sunday? Okay na yun, nakalimutan nyo na. Ano po ang nangyari sa kwento last Sunday? For the first time, umalis na po ang mga Israelita sa Mount Sinai after staying there for 1 year. Tama? Isang taon po silang nandoon after nilang makaligtas or makalaya sa Egypt. Amen? Kasi diba, ginawa po silang mga slaves or mga alipin sa Egypto, kaya iniligtas sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses para sila ay dalhin po sa Mount Sinai. At 1 year po silang nag-stay sa Mount Sinai or Sinai. Kaya sa Book of Leviticus, yung pinag-aralan natin yon, napapansin niyo na halos walang kwento doon kasi puro laws, puro batas ang diniscuss doon. At yun yung pinag-aralan nila o itinuro sa kanila ng Diyos sa buong isang taon na yun na sila ay nandoon. And finally, last Sunday, nakita na natin na naglakbay na sila. Nakita niyo yung per group, di ba? Nauna yung sila Judah, tapos yung susunod yung mga Levites sa another group. Organize ang kanilang pag-alis sa Mount Sinai. Amen? At nakita niyo rin na bago rin yung nangyari,
inihanda sila ng Panginoon sa loob ng isang taon bago sila finally pinalipat or pinaalis ng Diyos. Amen. Question, ano yung nag-lead sa kanila para sa direksyon na kanilang pupuntahan? The Shekinah Glory. Praise God. Yun po yung kanilang parang GPS na kapag yung Shekinah Glory na yun, na parang apoy sa gabi at ulap sa umaga, pag yun po ay umalis na sa tabernacle, aalis na rin po sila. At susundan po nila yung Shekinah Glory na yun kung saan man ito pupunta. Amen. So sila po ay naglakbay, I believe, sa loob ng 3 araw after nung kanilang pag-alis. And this is the next situation or scenario after nilang makalipat sa Paran. I believe sa Paran sila next na pumunta. Amen? So dahil sa hirap na dinaranas, verse 1, nagreklamo ang mga Israelita. Kaya sa pamagat pa lang, the complaining heart. Sino po dito yung mga reklamador? Pakitaas po yung kamay. Ang bilis ng pagtaas. Sino po dito yung mga reklamador? Tanungin mo sa yung katabi mo, reklamador ka ba kapatid? Ay, hindi daw. So, babaguhin ko na lang yung tanong ko, sino dito yung hindi reklamador? Oo. Kasi ako mismo, hello, complaining. Amen, mareklamo. At alam ko po, sa halos araw-araw, tayo po ay mayroong masasabing something hindi maganda. Or, question, or hindi natin gusto. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, ano yung pinaka-latest na nireklamo mo? Tatanungin mo nga siya, ano yung pinaka-recent lang na... ano yung pinaka-recent lang na nagreklamo ka? Ano po daw sabi niya? Amen, nakapatid ko si Brother Eric. Pagdating ko, parang napagdating niya ng Philippines, sabi niya, ang init daw dito. Mareklamo, parang nung nasa Pugan kami kahapon, pinagpapawisan na siya, sobrang init daw dito, babalik na siya ng BTS. So, welcome to the Philippines. So, napaka-init talaga. Ano po yung pinaka-recent lang? Bitin ang 1 week na vacation for the semestral break. Amen. Ano pa po? Naubos yung pagkain. Or hindi niya gusto yung ulam. Ano ba? Nauubusan ng food. Amen. Ano pa yung pinaka-third na reklamo nyo? Ako, ang reklamo kanina, wala akong may suot. Wala akong may suot. Considering na yung buo pa rin ko na puro aparador, wala lang space para pagsamitan ng wall, puro damit siya. Tapos nung nag-check ako ng mga susot, ay, susot. Wala akong mapiling damit. Parang, nire-rebuke naman ako ni Lord na, grabe tayo mga tao, hindi tayo makontento, hindi tayo masatisfy, lagi tayo may kino-complain, meron tayong nire-reklamo. Kagaya po nitong mga Israelitang ito. Ituloy po natin yung kwento. Kaya nagmakaawa kay Moses ang mga Israelita at agad naman siyang dumulog kay Yahweh. Nininig naman siya at mamatay ang apoy. Babalikan po natin yung part na yan. Question, sa tingin ninyo, ano yung pinaka-dahilan kung bakit nagre-reklamo po ang mga Israelita sa part na to? Malamang pagod na sila, syempre naglakad sila ng 3 days, ano po, nagugutom sila, walang makain, ano pa po kaya? Walang contentment, amen, yung mga nasa Facebook Live, pwede rin po kayong magsagot. Ito po, tignan po natin yung kanilang dahilan. At ang lugar na iyon ay tinawag nilang Tabera, sapagkat nagliyap doon ang apoy mula kay Yahweh. Sa wikang Hebreo or Hebrew, ang salitang Tabera at nagliliyap ay magkasintunog. So Tabera means burning. Again, babalikan po natin yan mamaya, pero gusto ko lang po kayong dalhin sa chapter 4, verse 4. Ito po ang kanilang iniinda o inirereklamo. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay
Kasama po dito yung mga hindi po talaga Israelites, like yung mga Egyptian or ibang lahi na sumama na po sa kanila. Simula nang sila ay umalis sa Egypt. And of course, the Israelites themselves, sila ay nanapik. Ano po yung nanapik? Nanapik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? So in other words, namimiss po nila yung dati nilang buhay sa Egypt. Amen? Sabi pa po dito, mabuti pa sa Egypto, mabuti pa sa Egypt, doon, nahihingi lang ang isda. At naaalala ba ninyo ang pipino, ang pakwan, ang sibuyas, ang bawang, wala na lang katayin dito yung bahay kubo. Diba? Ang bawang, ang sibuyas, ang pakwan, ang pipino, at ang mga gulay na kinakain natin noon. Nang ihina na tayo ngayon, walang makain dito, kundi ang manang ito. Amen. So, kaya nga nagsabi ko, sila po ay nagsawa na po doon sa tinapay na ipinoprovide or binibigay sa kanila ng Diyos. Ang mana ay parang buto ng kulandro at kakulay ng bidelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao. Imagine yung pagkain po nila, pupulutin lang po nila, di ba? Hindi na po nila ito pinaghirapang gawin. Ginigiling nila ito o binabayo. Kapag niluluto, ito ay lasang tinapay na sinangkapan ng lamis. That's why this manna is known as the bread na kinakain nila dahil nga po ito ay lasang tinapay. Especially kapag sinangkapan ng langis. Ito ay kasama ng kamok na bumabagsak kung gabi. Kaya mamaya makikita niyo po next Sunday sa kwento na dahil nagsawa na sila sa tinapay, bibigyan na sila ng pugo, yung quail na kanilang kakainin. Again, question, ano po yung dahilan kung bakit nagre-reklamo na po ang mga Israelita? Dahil, sabi nga po nila sa verse 5, mas mabuti daw pa po sa Egypt. Amen. Mas mabuti pa daw po sa Egypt. Considering na nakalimutan nila na sa Egypto, ano po sila doon? Amen. Sa Egypt, sila po ay mga alipin. Sila po ay mga servant, sila po ay mga katulong, sila po ay inaalipin ng mga Ehipto sa paggawa ng mga bricks. Naalala niyo po, di ba pinag-aralan natin kung paano pa po gagawin yung bricks? Na it's out of straw, tapos sinusunog pa yun, tapos patitigasin, tapos pinapalo-palo pa sila kapag hindi nila ma-meet yung dami ng bricks na dapat nilang magawa. Namimiss nila yung situation nila sa Egypt, considering na ngayon, wala nang ganong situation na pati yung pagkain nila ay libre na at hindi na sila pinapahirapan. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, may mga punto rin ba sa buhay mo? May mga punto rin ba sa buhay mo na mas gusto mo pang balikan yung mga pangit mong nakaraan? Meron po ba? Na kinakamot-kamot pa natin, binabalik-balikan pa natin yung mga situation na nandoon tayo, na alam naman natin ni Lord na inilabas o iniligtas niya na tayo from there. Amen? Na kung ikukumpara mo yung situation mo ngayon sa situation mo noon, alam mo naman na mas pinagpala ka ngayon. Amen? Amen? Praise God. Yun po yung kanilang naging problema. Bakit po? Dahil mas nakita po nila ang maliliit na disadvantages or ang mga maliliit na hindi magagandang bagay noon na nangyayari sa kanila kumpara sa malalaking magagandang bagay na nangyayari na sa kanila ngayon. Amen? Amen? Nakuha niyo po yun. Tayo po mga tao, most of the time, ang mas nakikita natin ay yung
mga hindi magagandang bagay noon or kahit ngayon. Samantala yung mas malalaking magagandang bagay, hindi natin na-appreciate. Amen? Nakakalungkot kasi napakaliit lang nung problem, pero nasasapawan niya yung mas malaking blessing. Nakita niyo yung point? May mas malaking pagpapala or blessing na meron ka na hindi mo nakikita dahil lang sa mas nakikita mo or mas tinutuunan mo ng pansin yung mga bagay na wala ka o yung mga bagay na hindi maganda o yung mga bagay na nirereklamo mo o mga bagay na hindi mo nagugustuhan. Nakita po natin yung punto. That's why to make this story short and to make the message short, one of the wisdom or reason or purpose ng message natin ngayon ay nais i-correct or baguhin ng Diyos ang ating complaining heart. Ang ating pusong mahilig magreklamo. Ang ating pusong laging nagko-complain. Sino po dito yung mas madalas mag-complain kaysa sa mas madalas magpasalamat? Amen. Pakitulong nga po, kami nakikita po kayo dito. Sino po? Kung makatulong naman, baka na may sarili mo dapat itutulong ko. Hindi nakakatawa no? Kasi parang kanina may nabasa po ako no, sa Facebook. Pero hindi ko siya friend. Parang, naman ko sa Facebook kasi ngayon, ang dami na nung suggested. Hindi ko naman sila nilalike, hindi ko naman pinafollow, pero suggested for you. Diba? Parang puro ads na lang yung FB, mas marami na yung mga hindi mo kilala na lumalabas. Ang sabi nung nag-post, sabi niya ito sabi niya, nagsimba nga ngayon, Sunday, pero buong linggo namang magchichismis. Nagsimba nga daw ngayong Sunday, pero buong linggo namang chismosa. Pero sabi ko, sa isip ko, maaaring tama, may nire-review tayong tao, pero hindi kaya para sa atin talaga yung mensaheng yun. Di ba sometimes, ang nakikita ko pag may nagpo-post, hindi kaya siya yung may issue, siya yung may problema na dapat sa sarili niya yung sabihin. Di ba kasi mahilig tayo magpa-limit sa Facebook or sa social media. Pero ako as like a more mature person, ang nakikita ko sa mga taong gano'n na nagpaparinig, I think the message is not for other people, but for themselves to ponder. Amen? Sa akin lang po kasi sometimes we are what tayo ay ang kung ano man ang lumalabas sa ating bibig. Amen. Tayo ay nire-reflect kung ano man ang lumalabas daw sa ating bunganga. Kaya I hope na ayun, instead, kasi nga kung ako na, di sabihin natin, praise God dahil nagsimba siya, kahit chismosa siya. ang point ko is, at least di ba nagsimba siya? Di ba kaysa naman yung isa na never siyang nagsisimba? Nakita niyo po, parang mas na-highlight patuloy yung pagiging chismosa niya kaysa yung sa nagsimba siya. Nakita niyo yung point? Kaysa naman doon hindi nagsisimba, tapos chismosa pa. O di, at least nagsimba. At least kahit isang linggo nagsimba, kahit chismosa. Nakakakala mo yung punto ko na sometimes natatakpan ng mas malaking blessing yung mga maliliit na hindi natin nakikita. Kaya, ang pangatlong point ng message na ito ay maging to look positive in everything that we see. Amen? Natignan in a positive way ang mga bagay na ating nakikita. Amen? And second, gusto po ni Lord na tayo ay maging grateful. Amen? Gusto po ni Lord na tayo po ay maging mapagpasalamat. Amen? Yung grateful or yung gratefulness or yung pagiging mapagpasalamat. Amen? Or yung gratefulness or pagiging yung gratitude. Amen? Yung pagiging nagpapasalamat. Ang hirap po Amen? We are more grateful than being more complaining. Mas nagiging mapagpasalamat tayo kaysa sa laging nagre-reklamo. Amen? Sino po dito ang lagi pong tinatakbuhan ng kanyang mga kaibigan
at sinasabi sa kanya yung mga reklamo ng kaibigan niya. Sino po dito yung naka-experience na laging nakikwento yung mga friends nyo ng mga grievances nila or hinaing nila sa iba or sa tao, sa mga bagay, sa mga nakikita nila, lagi silang nagre-reklamo, ikaw yung laging pinagsasabihan. Sino po? Or baka naman kayo yung laging nagkikwento ng mga issue sa iba, tapos yung friend nila nabibigyan siya. So, puro complain. Sino po dito? Amen. Ako din. Kasi marami po akong friend na parang ina-absorb ko lahat yung mga problema nila. Pinapakinggan ko lang, but praise God kasi kailangan nila yun para gumaan yung pakiramdam. Amen. Later, makikita nyo, ganoon ang mangyayari kay Moses. Kasi lahat ng complaint nila, lahat ng reklamo nila, ay sasabihin nila kay Moses. Kaya si Moses ay mapapagod na sa kakapakinig ng kanilang mga reklamo. Amen. Praise God. Okay. So again, back to the story, ang mga Israelites, after they have reached or makarating doon sa next station or next na lugar na kanilang pinuntahan from Mount Sinai, I believe this is in Paran, sila po ay muli nagsimulang magreklamo. Amen. Dahil sa hirap na dinaranas nila, nagreklamo ang mga Israelita. Ano po ang nangyari sa kanilang pagiging reklamador? Ano po ang ginawa ni Lord? This time, I would like to highlight this second part of the verse 1. Ano po ang nangyari? Dahil dito nagalit si Yahweh at pinaulanan niya ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. That's the scenario. So dahil sa pagiging reklamador nila, dahil sa pagiging complaining nila, for having a very complaining heart, a portion of their camp was burned or nasunog. Napaulanan po ng apoy, pero hindi naman buo. Portion lang. Napipicture nyo? So this time, nakapag-camp na sila. Nakapag-settle na sila for sure kasi nag-stop na doon yung Shekinah Glory. Kaya nasa next station na sila. Pero pagdating doon, puro sila reklamo. At again, ano po ang ginawa ni God? Nagalit siya at nasunog or pinaulanan ng apoy yung portion or part ng kanilang kampo. Amen. So this gives us the wisdom na alam ng Diyos ang lahat ng ating mga nirereklamo. Amen? Kahit na magreklamo ka sa isang tao, kahit sabihin mo na itong mga reklamo ko, tayong dalawa na lang nakakaalam ha. Huwag mo nang i-chismis. Sa'yo ko lang ito kinikwento, pero huwag mo lang sabihin sa mga nirereklamo ko sa'yo. Kahit akala mo kayong dalawa lang ang nag-uusap, si God, alam niya din lahat ng reklamo mo laban sa ibang tao o sa mga bagay-bagay sa paligid mo. Amen? This gives us also the wisdom na mayroon din pong emosyon ang Diyos kapag tayo po ay masyadong reklamador. Amen? Hanapin po yung notes ko po dito. Kitang-kita po sa kwentong ito na hindi din po natutuwa ang Diyos kung tayo po ay madalas o palagi pong nagko-complain. Amen. Again, sino po dito yung mga maraming complain? Amen. Ako din po. Baka after this message, nabawasan na po ng konti, no? Siguro dati 10 yung reklamo natin sa isang araw. Baka bukas siguro magiging 9 na lang yung complain. Isa-isang mababawasan. Amen. Amen. Ayan. Lahat ng reklamo natin sa mga bagay o sa ibang tao, kahit sabihin natin na huwag nilang ipagsabi o ipaalam sa iba, ay naririnig ng Diyos. Amen.
At hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong ungrateful, sa mga taong reklamador, sa mga taong laging nagre-reklamo, kagaya sa kwentong ito, sila ay pinaampunan ng apoy. Amen. Praise God. At kanina, nakita natin na ang lugar na ito na pinaulanan ng apoy dahil nagre-reklamo sila ay tinawag na di ba nakalimutan nyo agad? Di ba nabasa na natin kanina? Let's say T. Tabera. Yun yung, kaya nga yung first part ng lugar, tinawag na Tabera. Ito po yung first part na kanilang pinagkampuhan since umalis sila ng Sinai at nagreklamo sila at nagpa-ulan or ambon ng apoy doon si Jesus at si God na tinawag na Tabera. Nang ibig sabihin ng Tabera ay nagliliyab or burning. And burning like this has the so-called itching effect. Amen. Para po ma-appreciate po natin itong kwentong ito, asaan po dito yung mga magulang natin? Pakitaas po yung kamay. Yung mga magulang, parang wala pong magulang, kadalawa lang sila. Okay. Okay, kahit na hindi sa magulang, sa ating lahat, di ba napapansin natin, yung mga magulang, na kapag yung anak natin ay reklamador, especially pag bata pa, hindi ba kapag yung anak nyo ay reklamo ng reklamo, ano madalas yung ginagawa natin? Di ba sometimes nakukurot natin sila? Sino po dito yung mga magulang na nangungurot? O sabi ko Pilar, kasi hindi lang kurot. Kurot. O baka sasakalin pa niya. Amen. Although, amen. Meron pa po ka nangungurot ngayon. Pero parang, hindi naman yung super sakit na kurot na masusugatan. Pero parang sometimes may physical act tayong nagagawa sa kanya para maramdaman niya na kailangan niyang i-correct yung pagiging reklamador niya o yung pagiging magulo niya o yung pagiging makulit niya. Kaya nga po, itong pag-apoy na to ay parang itching or burning effect kasi po, mayroon po gustong ipahiwatig ang Diyos dito na it's like God is telling us, hey, stop complaining. Amen? Kasi imagine nyo, dati may bahay sila, sa kakareklamo nila, nawala tuloy yung bahay nila. Nakita niyo po, yung part ng kwento na yun. Kaya when we say burning, parang it has an itching effect on us. Why? Because God disciplines the people that He loves. Amen? Nasa Bible po yun na, dinidisiplina ng Diyos ang mga taong mahal niya. Amen? Ulitin ko po, nakikita ko marami nang humihikab. Bait ka. Ginagawa ko ba kayo? Amen. Nakikita, ano ba yung sinasabi ko? Si Mecca kasunin. Ano na yung, ano yung sinasabi ko? Hindi nga, sorry sinasabi ko. Humihikab. Ay, dinidisiplina. Ayun, tama. Dinidisiplina ng Diyos ang mga taong mahal niya. Amen? Totoo po ba yun? Na kapag mahal natin yung tao, concerned po tayo sa kanya. We care for them. Amen? Kasi for sure, kung wala ka namang, kung hindi mo mahal yung tao, wala ka nang pakialam sa kanya, di ba? Amen. Kahit na magulo siya, di magulo ka ng Diyos, di ba? Pero dahil mahal mo nga siya, ayaw mo mas masaktan siya, ayaw mo mas matumba siya, ayaw mo mas mapariwara siya, we sometimes, parang ito, discipline them. Para nga po, may correct yung nakikita mong dapat itama o dapat ituwid sa kanila. Again, yun yung nakikita kong problem sa ating mga tao kasi nakikita natin palagi na parusa ang mga bagay na ginagawa sa atin ng Diyos. But the Bible says that this is more of a chastisement or correction or a loving rebuke or discipline. Amen? Discipline ang tunay na ginagawa ng Diyos sa mga taong mahal niya. Amen.
So, dahil sa complaining heart or mareklamong puso ng mga Israelitang ito, nagmakaawa kay Moses ang mga Israelita. Tingnan nyo, hindi nila ma-realize na reklamo sila ng reklamo o na marami silang complaint hanggang hindi pa nagpaambo ng apoy. Amen! Kaya wag na po natin hintahin na maampunan pa tayo ng apoy bago tayo mag-stop sa kakareklamo. Amen! For example, ayoko yung ulam, para ako ayoko yung ulam, makain na lang ako sa labas, Car. Di ba talaga tayo may complaint, parang, nalilitan pa kayo sa bahay namin. Or ano ba yan, maglalakad na naman. Ano ba yan, papasok na naman. Ano ba yan, ang pangit naman itong trabaho ko. Tapos, may lumipat ka, tapos gusto ko naman yung dati mong trabaho. Ryan, baka ganun ka. Kasi si Ryan from DepEd, tapos lumipat sa BIR. Ikinusto mo yun, pagdating mo ng BIR, ayaw mo pala doon, mas gusto mo pala sa DepEd. Tama kayo, Ryan. Ganun kayo nangyayari sa'yo ngayon, hindi naman. Or mas gusto mo sa BIR. Yung sa totoo. Kasi iniisip ko po yun, kapag nalayas kaya ako sa DepEd, tapos lilipat ako, for example, sa ibang department, mas magiging masaya kaya ako dun. Kasi natatakot po ako na kapag lumipat po ako ng agensya, tapos sasabihin ko, ay my God, mas gusto ko pala sa DepEd. Eh kaso wala na akong mababalik ng posisyon doon kasi bago na silang abogado. Hindi ko naman pwedeng policy. Siyempre kumuha na sila ng bagong lawyer, nag-resign na ako. So, yun po yung nakakalungkot sa atin na ginusto mo yan eh, pinag-pray mo yan sometimes. Tapos pag nandyan na, ma-realize mo, hindi mo pala gusto. Amen. Kaya be careful with what you wish for. Yun po ang magiging message sa last part nito kasi sa pagiging hayop nila sa karne, dahil ayaw na nga nila ng tinapay, gusto nila ng karne, mai-empacho po sila sa karne. To the point na mamamatay po yung iba sa kanila sa kakakain ng madaming karne. Yun po ang magiging last part ng kwento kung nabasa niyo na po, na madami, magiging parang salot or parang plague yung pag-ulan ng quail dahil marami sa kanila ang naging hayop or parang masyadong nagnais na karne, inubos nila. Sino po dito yung pag may nakitang pagkain sa bahay, sa ref, sa pantry, isang araw pa lang kung pwede lang kainin niya lahat? God. Dito, for example, sa kainan, may buffet. Uy, may buffet. Tapos, syempre, di ba, dapat pika-pika, ganun. Kung pwede lang kainin mo lahat, di ba? Kung pwede lang lahat ng sinerve na isang putahe, gusto mo ikaw lang ang kakain. May ganun po ba tayo na we tend to forget to discipline ourselves? Amen. Kaya, napapabayaan natin yung sarili natin. And in effect, tayo din po yung napapahamak. Amen. Kagaya ng sa kwento, dahil sa kanilang pagkahayok or laging nagnanais na karne, tuloy sila po ay namatay. Amen. Kaya sa mga medyo matakaw po dyan, paki-check po ang inyong kinakain. Sabihin mo sa katabi mo, mag-diet ka din, kapatid. Pag-diet ka din. Kaya ba? Kaya nag-diet ba kayo? Kasi ako nagpa-fasting po ako. Kumain po ako mga 120 na. Praise God. Kasi kapag hindi natin kinakontrol yung kinakain natin, for sure, lalaki po tayo ng lalaki. Amen? Amen. Sabi lang, marami na nagagalit sa Amen. Tabi-tabi po sa mga taong napatamaan dahil sabi nga po, bato-bato sa langit, at tamaan ay pangit. Amen? Bato-bato sa langit, at tamaan ay pangit. Okay. Kaya nagmakaawa kay Moses ang mga Israelita at agad naman siyang bumulog kay Yahweh. So, nakita niyo po what happened after tinaambunan ng apoy yung lugar na tinawag na Tabera? Kanino po sila lumapit? Kay Moses. Para si Moses, mag-pray siya kay God at ihingi niya ng kapatawaran yung mga tao sa kanilang pagiging complaining or mareklamo or reklamador. So nakikita niyo ngayon dito kung paano pinipicture ni Moses si Jesus. Jesus being the intercessor or yung tagapamagitan. Diba? Our intercessor or yung ating connection or mediator or tagapamagitan sa Diyos ay walang iba kundi si Jesus. Amen? Kaya humihingi tayo ng kapatawaran kay Jesus so that once we're forgiven,
tayo po ay mapapatawad din po ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya dumulog naman si Moses kay Yahweh at praise God, dininig naman ni Yahweh ang prayer ni Moses at namatay ang apoy. Amen? Nakita niyo po? Pero later, makikita natin, ayun, kaya ang lugar na yon ay tinawag nilang Tabera sapagkat nagliyab doon ang apoy mula kay Yahweh. Sa wikang Hebrew, ang salitang Tabera ay nagliliyab. Or sa English, it means burning. Amen? Kaya sometimes, para makorek po tayo ni Lord, nagkakaroon po ng discomfort. Ayun, or ng itching effect. Yung parang nga pag makulit yung bata, papaluin mo ng konti para umayos siya, di ba? Or sometimes nakukulot siya para siya ay ma-rebuke. However, ayan, dito po sa part na to, na-discuss na natin yan. Sasabihin dyan yung dahilan kung bakit po sila nagre-reklamo. Why? Dahil sila po ay muling nagko-complain. Amen. Nagko-complain kay Moses. Dahil lagi nga pong mana ang kanilang kinakain. So let's now go to verse 10. This is now the conversation or prayer of Moses with God. Amen. Pakinggan po natin yung panalangin ni Moses. Again, sino po dito yung mga tao na lagi pong nag-open up sa kanila yung ibang tao o yung friends nila o yung relatives nila at nasasabi sa inyo yung mga complaint nila o reklamo nila against ibang tao o sa mga bagay-bagay? Sino po yung naka-experience na nun? Amen. Napaka-bless nyo po kung nagiging a shoulder to cry on kayo, di ba? At sabi nga, you are a shoulder to cry on. Kasi kung wala pong nag-open up sa inyo, malamang hindi po kayo magandang kausap. Ay, paano po, di ba? Malamang kung wala akong nagkwento sa inyo, malamang ikaw po yung nireklamo nila siguro. Di ba? Passive ba, di ba? Kasi bakit nga ikwento sa'yo, ikaw nga yung nireklamo niya, di pupunta na doon sa ibang tao. Magtaka-taka po tayo kung wala pong lumalapit po sa atin na nag-open up. Amen. Or, baka naman ikaw po yung tao na mas madalas magreklamo sa iba. Sino po dito yung, uy, tara, mag-meet tayo sa coffee shop. Tapos, syempre, ililibre ko, treat kita, gano'n. Tapos, pag-treat mo, iyak-iyak ka doon, tapos kinento mo na lahat ng problema mo, lahat ng basura mo, binigay mo sa kanya. Pag uwi ng kasama mo, haggard siya. Haggard siya. Kasi lahat ng problema mo, lahat ng burden mo, na-absorb niya. Parang sumakit yung ulo niya after yung mag-coffee. Kasi yung problema mo, naging problema na rin niya. Tama po, di ba? Common na pag nag-open up ng problem yung ibang tao sa atin, sometimes ang manifestation nun or ang physical effect niya, sumasakit yung ulo natin. Amen? Kasi marami po akong ganong friend. Kaya sabi ko, friend, tumigil ka na, friend. Friend, okay na tayo, kaya sure din. Or, di ba, madami po tayong ganon. So, sa mga friend ko dyan, lalo na kay Berna, pinakalan talaga. Alam na lang po yun, praise God. Okay, tignan niyo po akala natin, okay lang kay Moses na complain tayo ng complain. Pero yung complain pala natin, ibibigay niya kay Lord. Amen. After ipasa ng ibang tao kay Moses or sa atin yung reklamo, tignan niyo po yung pagpasa niya ng burden kay God. Narinig ni Moses ang reklamo ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda. Specifically sa tent ni Moses. Kasi syempre andun siya. Doon sila magre-reklamo or doon sila magpo-complain. Parang yung kanina na picture, may dala silang mga apoy. Tapos nasa harap nila si Moses kasi nga sinasabi nila, sawa-sawa na kami sa tinapay or pagod na sila or gusto na nila bumalik sa Egypt. Nagalit ng labis si Yahweh kaya naglumo si Moses. So now, can you realize na pag
nagagalit or nagre-reklamo pala tayo kay Lord, somehow, parang nagtatampo din po pala si Lord. Amen? Sabi niya, nagalit ng labis si Yahweh. Dito pa nga nagalit ng labis si Yahweh. Kaya nandun mo si Moses. So, in a way, ipinapakita dito na sometimes, nadi-disappoint natin si Lord. Nakita niyo, nadi-disappoint natin si Lord, parang, ano ba naman itong anak ko na ito? Puro complain, pinigil ko na gano'n. Nakikita niyo po yung, na ang Diyos natin ay, kapareho din natin na may emosyon, na hindi po siya manhid. Amen. Na, kung pwede natin siyang masaktan, pwede natin siyang mapaiyak, pwede natin mapagalit ang Diyos. Amen. Kaya nga po, di ba, ang sabi sa Bible, ginawa ng Diyos ang tao sa wangis niya. Amen. Kaya kung ano man po yung nararamdaman natin, nakikita natin, ay may ganong emosyon o nararamdaman din po ang Diyos. Hindi po siya manhid. Amen. Di ba, ang dami pa nga sa kwento sa Bible na nagalit siya sa mga Egyptian. Kaya nga, pinuulan niya ng mga insekto, di ba, yung mga, kung ano-ano pang mga sakit na naranasan ng mga Egyptian dahil sa galit ng Diyos sa kanila. Itinanong ni Moses kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Ano ang ginagagalit ninyo sa akin? So, can you now feel na yung burden ay parang naipasa po kay Moses? Nawala po yung ating live. Ayan, waiting for live video. Ayan, sa mga nanonood po sa Facebook Live. Ayan. Okay na po, yan. How are you guys? Sabi po ni Brother Alche Oviedo, si ano to, Brother Joseph. Amen. Favorite ng Israel lines ang Pipino. Sabi Pastor Amen. We are okay, thank you Lord. Sabi po ni Pastor Noel. Ayan, praise God sa mga napaka-active po sa live. Ayan. Itinanong ni Moses kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Ano ang kinagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganitong kabigat na pasanin? Ito pa yung napakagusto kong sinabi ni Moses kay God. Ako ba ang nagsilang sa kanila? Bakit ako pa itong mga ito? Bakit? Parang problema ko. Ba't parang ako yung may burden pa? Amen? Nakaka-relate po ako dito sa sa story na ito. And I know hindi lang ako, kundi tayong lahat. Kasi sometimes parang we feel like pasan nyo ang daigdig. Amen? Lalo na po kapag ang dami-dami po natin naririnig na complaints. Kaya nga po, proud na proud po ako sa mga elders natin kasi alam ko po napakahirap din po maglingkod sa ating Panginoon. And most of the time, natitest po ang ating patience. Amen? Kaya nga po palakpakan nga po natin ang mga specifically ang ating mga finance committee na nandito pa hanggang kagabi mga 10 to 11 p.m. na nagpupuyat para i-audit po ang ating financial statement. Amen. Palakpakan po natin si Sister Marnie, si Brother Ryan, si Sister Beth, Sister Pilar. Sino pa po yung mga nasa finance? I'm sorry kung makalimutan ko po. Of course, Auntie Esther. Sino pa po? Ayan, basta kayo po, napaka-bless po. Ito po kasi yung point. Sometimes, sakala natin, hindi nakikita o na-appreciate ng church, especially yung mga wala sa GC, ganun kasi hindi naman nila nakikita. Pero si Lord nakikita niya lahat na ginagawa natin para sa Kanya. Amen! And especially sa mga ginagamit sa mga mission point. Palakpakan po natin yung mga nag-lead sa mission point. At yung mga nag-lead sa morning devotion, yung mga laging moderators, of course, the Sunday school, yung mga Sunday school, yung mga pastoral staff, lahat ng mga working committees natin dito, I know and I feel na sometimes, napipil natin yung sinasabi ni Moses, bakit ako ba ang magulang nila? Nakaiba yung pastor, di ba? Ako nakakubay ang mga yan, parang may gano'n tayong mentality, di ba, na parang, basta yun, okay. Ipagpapatuloy po natin. Sabi niya po dito, sabi ni Moses ko, ako ba ang nagsilang sa kanila? Amen. Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Sabi niyo po ba yun? Yung
Ayan, hanggang sa makarating kami sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong pigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Grabe, no? So, you know what? Sa kwentong ito, makikita natin na sometimes kung sa atin mismo nag-open up o nagsasabi ng problem ng ibang tao, kung wala po tayong mapagsabihan ng iba, pwedeng dumiretso po tayo kay Lord. Amen! Sabihin niyo po, amen, palapakan natin si Lord. Kasi ang nakakatawa sa ating mga tao, magre-reklamo tayo sa tao, kasabihin pa natin sa kanya na huwag niyang isi-share. Samantala, pwede naman na siyang dumiretso kay Lord. Diba? Kung si Lord na lang sana yung pinagsabihan niya ng mga kinaiisan niya, kinabibisitan niya, or kung ano man yung hindi niya nagugustuhan na nakikita, for sure, mas gagaan yung pakiramdam niya. Amen? Or mas gagaan yung pakiramdam natin. Ano po yung sabi pa na? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Question. Sa part na ito, nakikita niyo ba how intimate and how personal yung prayer ni Moses kay God? Amen? Na yung prayer, hindi naman kailangan memorize yan. Na, oh God, thank you Lord for this day. Yung mayroon ng pattern na usually ginagawa natin na memorize, gano'n. Hindi po. Ang prayer natin sa Lord, we can make it as personal as we can. Hindi sabihin mo kay Lord lahat ng problem mo. Amen? Sabihin mo sa Kanya lahat ng mga burden na pinapasan mo. At ito pa, yung nakakatawa. Sabi niya, kung ganito din lang ang gagawin ninyo sa akin. Ano sabi ni Moses? Mabuti pa mamatay na ako. Ngayon, nakakakit po ba kayo? Sa dami ang problema natin, sabihin niya, Lord, kung ganito lamang ang gagawin niyo sa akin, mabuti pa mamatay na ako ngayon. Ngayon din, kaysa sa maghirap na ako ng matagal. Sometimes nasasabi ba natin yun? Amen? At alam niyo po, nung nabasa ko ito, sabi ko, parang talaga akong himasmasan na parang sino ako para magreklamo kung ganito yung pinagdadaanan ni Moses. Na sa Bible pala, meron ng leader mismo na he even thought of being or of dying. Amen, namamatay na lang siya kaysa sa mas magtagal pa yung kanyang suffering or yung burden na kanyang dinadala. So, in a way, parang nagiging very inspirational yung mga ganitong story. Amen? Kasi parang, alam nyo, nabasa ko ito for the first time, kinomfort ako ni Lord at pinakita niya sa akin na hindi pala first time na may ganung tao na nakaramdam na nahihirapan tayo sa family natin, for example, nahihirapan tayo sa work natin, for example, nahihirapan tayo sa church natin, for example. Why? Dahil hindi ka nag-iisa kapatid. Sabihin mo yun sa katabi mo, hindi ka nag-iisa kapatid. Amen. At sabihin mo pa sa kanya, kaya kung may problema ka kapatid, sabihin mo kay Lord. Huwag mong sabihin sa akin. Sabihin mo sa katabi mo, kasi pagod na akong nakikinig. Sabihin mo po, ayun, nakakasawa ka ng kapatid. Praise God, no? Kasi kahit tayo nagsasawa si Lord, hindi siya magsasawang makinig sa ating problema. Amen? Amen. That's all. Ay, hindi pa po tapos. That is the story. But of course, we will answer the question, where is Jesus in the story? Amen? Ayan, yung kasunod doon, yung next na topic na po natin. Pwede po magpalapakan natin ang ating Panginoon. Ayan. Marami po ba tayong naisulat sa ating notes? Ayan. Susan Velasco Tuanyo is watching. Auntie Susan, hello po sa inyo. And happy anniversary, GCF, Malugod Satellite. 4 years na po ang church nila, Pastor Boy. Pagpakan po natin si Lord sa goodness and faithfulness sa church nila, Pastor Boy, Auntie Susan, and ang mga Velasco family. Praise the Lord. Ayan. Ano ang natutunan mo sa kwento? Pwede niyo pong i-type sa chat box. Number 1, huwag na maging reklamador. Amen!
Sabi mo, huwag ka nang maging reklamador. Kaya po ba natin yun? Parang mahirap ko. Sabi ko nga sa inyo, yung message na ito para sa akin talaga dito. Promise kong nabasa ko ito, parang ako talaga yung pinapatamaan niya. At ang nakakatawa ngayon sa Book of Numbers kasi paiba-iba yung topic. Imagine yung last time about tithes and offering, tapos about Passover, tapos ito naman about complaining heart. Nakaka-amaze mo na kahit series yung message, series yung story, magkakaiba at makasarap yung mga putahing iniaahain ni Lord. Amen? Amen. Meron lang po akong gustong 3 points na i-emphasize ngayon at alam ko nabanggit ko na ito kanina. But again, I know na hindi lang po ito yung babaunin yung lesson. Tanungin mo nga katabi yung kapatid, ano yung natutunan mo sa kwento? Sige nga, sabihin mo nga sa kanya, ano daw yung natutunan niya? Huwag nang magre-reklamo, ano pa po? Ano daw? Maging masaya sa ulam, kung ano mas kinain. Ano daw? Maging kontento, amen. Ay, magsumbong kay Lord. Amen, napakaganda nun. Ano pa po? Pakilakasan nga para marinig ko at masabi ko po dito sa mic. Ano pa yung natutunan nyo? Bago ko po sabihin yung kahit 3 points lang. Mag-direct kay Lord. Mag-direct kay Lord. Para walang may isa magsumbong ka. Pinag-ayos lang klase sa provision. Di ba Ate Margaret, tayo ka naman dito mamaya, di ba sabihin mo na rin? Sabihin mo yan lahat. Ano pa po? Yung magiging magpagpasalamat. Wow! Amen. Ano pa po? Ano pa? Makontento. Amen. Ayan, number 1, the Lord wants to correct our complaining heart. Amen. Nakita niyo yung pagpapaabot ng apoy sa kanilang lugar? And that's a warning for them. That's God's way of correcting them or telling them to correct yung kanilang pusong magiging pusong reklamador. Amen. Their complaining heart. Amen. Second point, the Lord is teaching us to be grateful. Amen. Nais ng Diyos na tayo ay maging mapagpasalamat. Yung gratitude. Kasi, bakit ka kasi magpupokus sa simpleng bagay na nirereklamo mo kung pwede mo namang ituon yung pansin doon sa bagay na mas malaking ibinigay sa iyo ni Lord. Amen. Amen. Alam mo, may kwento po ako sa inyo, napaka-short lang ito. Hindi ko po makakalimutan, 6 years ago, kami po ay nasa Tagaytay. At nagkaroon po kami doon ng MANCOM dahil ang isa sa mga concern ng DepEd noon ay ipapa-ISO ang Dagupan City. Kasi wala pa pong ISO noon sa Pangasinan or even sa Region 1. Ang Dagupan pa lang ang gusto na nag-initiate ng ganong activity. You know what? Puro po kami complain. Puro kami reklamo. Parang hindi natin kaya yan kasi kailangan ng malaking budget. Hindi natin kaya yan kasi maliit yung office. Hindi natin kaya yan. Puro ganun kami. Tapos alam niyo po, hanggang sa sinabi po ng SDS na kung mag-focus tayo sa mga hindi natin kaya, hindi natin talaga ito magagawa. Amen. Alam niyo kung sinabi na yun, nag-shut up kami. Tapos, isip na lang namin, paano kasi yung magagawa? Amen. Yun po kasi ang problema sa ating mga tao. Pag meron tayong hinahangad or ipinapagawa si Lord, ang lagi natin inisip yung negative, yung hindi siya magiging possible. Pero pag nag-focus tayo dun sa mga bagay na makakatulong para mangyari ito, maipapakita at mararamdaman din natin na kaya natin ito sa gabay at tulong ng Diyos. Amen? Amen. And last point, the Lord wants us to see things in a positive way. Nais ng Diyos na makita natin ang mga bagay-bagay sa positibong paraan. Tama? Amen? Because the Lord wants us to see things the way He sees it. Amen? Kasi po, nais ng Diyos
na makita natin ang mga bagay-bagay sa pamamaraan kung paano niya ito nakikita. Amen? Kaya alam niyo, napakahalaga na yung prayer natin, open my eyes so that I can see things the way you see it, Lord. Amen? Kasi sometimes, ang pagtingin natin sa mga bagay-bagay ay nakocoveran ng negative thoughts. Kaya hindi po tuloy natin nakikita yung mas malaking vision or mas malaking plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya nga, di ba, open my eyes, Lord, di ba, open the eyes of my heart, I want to see you. Kasi kapag ang vision mo ay ganoon sa vision ni Lord, wow, mas marami po tayong maka-accomplish sa tulong ng Diyos. Amen? Naalala nyo, like for example, nung panahong ito, na wala pa si Jesus o hindi pa siya ipinanganganak, di ba? Kung nakikita na nila yung gagawin ni God in the future, for sure, alam nila that God is in control. Amen? Kasi kahit gaano tayong makasalanan, ay ibibigay ng Diyos sa kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para pagbayaran ang mga kasalanan natin. Amen? Kaya nga may kanta na I guess yung We Did a Miracle, yung sinasabi doon na gusto ko yung kantahin, dapat pala yun ang ating response. So, may part doon kasi nasabi niya yung, wait lang ha, give me time to research. Wait lang po. Ayan. Sabi po dito sa We Did a Miracle lyrics, ayan, let my faith be today what it will be tomorrow when I have seen the victory that you already see. Amen. Na nawa, makita ko yung tagumpay na ngayon pa lang ay nakikita mo na, O Lord. Amen. When I've seen the victory that you already see, na nawa ay makita na natin yung tagumpay na sa ngayon pa lang ay nakikita na ng Diyos na katagumpayan natin. Amen. Palpahan natin muli ang ating Panginoon. And last question, where is Jesus in the story? Nasaan po si Jesus sa kwento? Just like a Moses. Amen. Kagaya po na si Moses na intercessor, na tagapamagitan ni Jacob na narinig ang lahat ng reklamo or complaints ng mga tao laban sa Diyos. Amen. So Jesus is like Moses, who have heard all the complaints of the people against God. Amen. Alam niyo po doon sa prayer kanina ni Moses sa last part, ang nakikita ko dito yung the night bago po siya ipako sa cross, yung sa Garden of Gethsemane, yung pumapatak na yung dugo sa pawis niya, pinagpapawisan na siya ng dugo sa sobrang hirap ng burden na papasanin niya ang kasalanan ng sanlibutan. Amen? Grabe, kaya para talagang si Jesus, si Moses, that He will carry all the burden, all the sins of people. So to God be the glory. Thank you so much, Jesus. Para pangalan natin ang ating